Yun, kamusta ang buhay-buhay? Pauwi na ba kayo galing sa bakasyon? Ingat kayo sa biyahe mga pis. At syempre, lagi tayo magdala ng maiinom na tubig. Sobrang init, no? Ayan. At syempre, gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nag-subscribe dito sa ating munting YouTube channel. At sana'y dumami pa kayo mga pis, no? Shout out sa inyong lahat. Ayan. So, ngayong araw mga pis, samahan nyo akong mag-install ng bagong MDL or mini driving light dito sa ating GPR 250. So bago tayo magpatuloy, siyempre, pasok muna natin yung intro. Yun, so hindi naman natin may kakailangan mga pis na napaka-importante ng mini driving light para sa ating mga motor, no? At hindi naman lahat ng brand ng motor or model ng motor ay maganda ang headlight, no? Yung mga naka-LED. At hindi naman lahat ng model ay malakas ang bugaan ng kanilang mga headlight. So kaya meron tayong accessory na MDL. Yan. So ngayon, samahan nyo ako at mag-i-install tayo at papakita ko sa inyo mga pis kung anong brand yung ating i-install sa ating GPR 250, no? So mag-unbox tayo tapos install natin. Tuturo ko na rin sa inyo kung paano mag-wiring, no? Papakita ko sa inyo yung pinakasimpleng paraan. Yan. So tara, simulan natin. Alright mga piso, ito yung brand ng MDL na meron tayo, no? So, ayan, Zenlo T1. Okay, so sabi dito ay T1 hidden driving light. So bakit kaya hidden, no? Tara alamin natin, no? Pero check muna natin yung box. Ayan. So low light 6,000. Ayan. Okay. High light 3,000. Okay. Version 2. Okay. So tignan natin yung lifespan niya. Kasi may lifespan to, eh, no? Mga MDL natin may lifespan yan. So, tingnan natin. Ayan. 30,000 hours, mga pis. Yung kanyang lifespan. So, after 30,000 hours, hindi na magiging okay o baka lumabo na yung ating mini driving light, no? So, tara, open na natin to. Alright, so ito ang bubungad sa inyo mga pis, yung mismong ilaw niya, no? Tingnan natin, sabi hidden. Ayan, kaya pala sinabing hidden ay sobrang nipis mga pis ng mini driving light na to. Tapos meron siyang fan, ayan, para sa cooling ng ating MDL. So, nipis niya, no? Parang kasi laki lang siya ng posporo. Okay. So, ano pa yung laman nito, mga pis? Pre, open natin to. Ayun, no? Oops, sorry. Sira natin. Ayan. Okay. So, anong laman? So, ito yung kanyang ballast, no? Okay, yung ballast mga pis ay ito yung kumokontrol sa daloy ng kuryente papunta doon sa ating MDL, no? Kaya kahit wala tayong relay ay okay na to. Laban na yan. So ano po laman nito? Ayun. So ito yung mga gagamitin nating tornilyo at mga nut para sa ating MDL. Ayan, may kasama rin siyang allen. Ayan. At syempre yung kanyang bracket, no? Ayan. Okay. So simulan na natin ang pagwa-wiring mga pis. So tuturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan at explain ko sa inyo yung pinakamadaling information kung paano ito i-install, no, or paano yung pagwa-wiring natin. Okay?
At siya nga pala mga piece, yung ating MDL, no, ay may kasamang switch, no, na maganda rin yung quality. Okay, so ito yung switch niya mga piece. Ayan. Ang kagandahan dito, yan, nakita ko, meron siyang rubber seal dito, no, sa likod. So, kung i-compare nyo siya dun sa mumurahing triple switch or three-way switch, eh, wala siyang ganito, wala siyang rubber seal. At kadalasan, dito siya nasisira, eh, parang lumuluwa yung mga wire niya. So, dito, meron siyang stopper or yung seal, no? Yan, kagandahan yan. Pangalawa, ambidextrous siya, mga piso. Ano ba meaning ng ambidextrous? So, pwede siya sa kaliwa, pwede siya sa kanan, no? Ayan. Yun. Okay. So, yung ating pinagbilan na shop, meron siyang tatlong package, no? Una, yung MDL lang. Pangalawa, MDL plus switch. Pangatlo is MDL plus switch plus yung harness, no, yung may relay at may fuse. So, kung interesado ko yung mga piece, ilalagay ko sa description ng video natin yung link ng shop na yon para madali niyo siyang makita at makabili kayo, no. Yan. Okay. Moving on. Yan. So, paano ba wiring, no? So, napakadali lang mga piso. So, simplihan lang natin. Unang-una, no, pagsamahin niyo yung pare-parehong wire ng ating MDL, no? So, dilaw sa dilaw, pula sa pula, puti sa puti, itim sa itim. Yan, pagsama-samahin natin yung magkakakulay na wire. So, kita niyo, pinagsama ko na. Tapos, yan. Itong ating MDL, apat yung wire niya, mga piece. So, isa dyan ay negative, which is itong itim, no? So, itong pula naman, ito yung combination ng dilaw at puti. Itong puti naman na wire ng ating MDL ay yung puting beam or ilaw ng ating MDL. Tapos, itong dilaw ay yung dilaw na ilaw ng ating MDL. Okay? So, kung apat or four-way yung switch nyo, pwede nyo gamitin lahat to. Pero sa akin, since three-way lang yung switch natin, pipili lang tayo sa dalawang beam ng ilaw, which is itong combination ng dilaw at puti at yung puti. Okay, so itong dilaw, isasantabi lang natin yan. So, pwede natin balutan na lang ng electric tape, no? Electrical tape para safe siya. Yan. Okay. So, next natin, so sabi ko nga itong itim ay yung negative, no? Ito yung ilalagay natin or i-connect natin sa negative ng ating battery or sa body ground ng ating motor, no? Tapos itong pula sa yung dilaw ay i-connect naman natin sa switch ng ating MDL. Yan, dito. Okay? So, kung makikita nyo, tatlo yung wire, no? So, dito mga piece, yan. Walang negative dyan, no? Isa dyan ay common. So, ano ba yung common? Siya yung i-connect natin, mga piece, sa accessory. So, meaning, siya yung dadaluyan ng kuryente mula sa accessory wire natin or dun sa battery natin papunta dito sa dalawang wire na to. Okay? So, ayan. I-connect natin tong pula din sa pula, no? Tapos, puti sa dilaw. Or vice versa, kayo na bahala kung anong gusto niyo mga piece. So, papakita ko sa inyo yung itsura niya. So, connect muna natin ng temporary to. Okay. So, pakita ko lang sa inyo na talagang gumagana, no? So, saksak lang natin dito. Yan. So, ito dito. Dikit lang natin. Yan. Alright mga piso, nai-connecta ko na, no? So, ito yung common wire natin na itim na nakakonekta sa positive na
ng ating baterya, no? Since testingin lang natin to, sapat sa baterya natin i-connect sa positive, no? And then yung negative ng ating MDL, itong black na wire, ay i-connect natin sa negative ng ating battery para makita nyo yung itsura niya. Ayan. So, ito na. So, press natin to. Ayan. So, ito yung combination ng yellow at puti. Tapos, ito naman yung sa puti. Ayan. So, meaning, okay yung wiring natin at gumagana. So, ipe-permanente ko na siya mga piece at i-install na natin doon sa ating GPR 250. Alright? Okay, so na-install na natin mga piece yung ating Zenlo T1 MDL. So, pakita ko sa inyo yung buga ng kanyang ilaw, no? So, low beam tayo. So, ayan yung low beam niya. At ayan yung kanyang high beam. Alright, so ang ganda, maliwanag na maliwanag. Alright, sa mga magtatanong mga piece, no, kung saan ko kinabit yung ating MDL, so nandito lang po siya sa ilalim. Yan. So mayroong tornilyuhan dyan, tapos gumawa lang ako ng bracket, no. Ayan. Gumawa lang tayo ng bracket, ayan, ganito. Yan, marami nabibili niya sa hardware. Yan. Nag-DIY lang ako, no, since wala tayong specific na bracket na plug and play, no, yung i-install na lang. So gumawa na lang tayo ng bracket na ganito. Yan, pinagdugtong-dugtong natin yung dalawang ganito para makagawa tayo ng bracket doon sa ating MDL. Alright? Yun, so napakaganda ng buga ng ilaw ng Zenlo mga piece, no? Maliwanag na maliwanag siya. Saktong-sakto sa mga mahilig mag night ride. Alright? So again, sa mga gustong mag-avail, no, ilalagay ko sa description ng video natin yung link ng shop na yon or nung item na yon para madali nyo siyang makita at makabili agad kayo, no? Okay, so sana ay nakatulong din to sa mga gustong mag-install or mag-DIY ng kanilang MDL sa kanilang mga motor. At syempre, bago tayo magtapos ay huwag nyo kakalimutan na i-like, share at subscribe itong ating YouTube channel. At syempre, kalimbangin nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli mga peace, as always, stay safe, ride safe, and peace out.